Welcome back to another episode natin. For today's episode, a very short video lamang po para sa ating mga kababayan na hindi ho alam ang mga bagay-bagay, lalo na yung pagdadala ng cash, pera sa kanilang mga bagahe o mga hand carry. Sa Mactan, Cebu Airport, may mga pasahero ho na may dalang 7 bag na puno ng sandamakmak ng pera ang naharang sa Cebu. Ayon sa isang balita, 7 bag na puno ng sandamakmak na pera ang naharang sa Mactan, Cebu International Airport nitong Biyernes ng gabi. Nakaraan yon. Ayon sa social media post ni Nancy, ang bawat bag ay may timbang na aabot na 70 kilos. Wow! Ang nasabing bag ay pag-aari umano ng 9 na dayuhan na 2 Pilipino. Patungo umano sana sila sa Maynila ang mga pasahero at ang mga pera ay panalo umano mula sa isang kasino. Ooh! That's crazy. Ayon pa sa post, ang pera ay tinatayang nasa kalahating bilyong piso. Oh my God! Sa ngayon, patuloy ang investigasyon ng mga otoridad kaugnay sa na-discovering pera. Ito yung post. Ayan. Alert! More on the loads of cash. Bundles of cash estimated to be around 500 million pesos intercepted by authorities at Mactan Airport on Friday evening. Could have come from illegal pogo operations. 9 individuals in different nationalities and 2 Filipinos were taken in a questioning in connection with the 7 bag loaded with cash, estimated to weigh around 70 kilo each. Sources said that illegal pogo operators are having difficulties in hiding their cash after authorities have supposedly asked casino operators to temporarily stop their so-called over-the-counter services following the recent kidnapping incidents of the Chinese businessman. The person of interest who were bound for Manila claimed the cold cash were casino winnings. A part of questioning on the source of cold cash, the persons of interest also violated election laws. Moving of a large amount of cash during so near election day is so prohibited. May video po eh. Ayan po yung video. Oh, bagahe talaga. Ang lupit. Nako. Naghahanda na magsuot ng condom, ng gloves sa mga pulis. Okay. Buksan mo ang hiwaga ng bag mo. Tingnan ko. Chinese nga, ano? Patay ka. 400 million cash. Grabe to. Ay, dami nga, no? Ayun, no? Ay, di nyo pala nakikita. Ako lang pala nakakita. Ayan. Ayan, no? Damn. Grabing pera to. Ganito yung pera ko, no? Ang dami ko ng bahay. No? Pag ganyan yung pera ko, ang dami ko ng lupain. Siguro, meron na akong isang Jollibee branch. Sarap, no? Sarap siguro ng maraming pera, no? Tapos meron ako ng businesses. Papatayo ako ng Jollibee. Tapos ang mga staff ko, crew, mga XOFW. No? Siyempre, mga counter ko, mga bagets. Yan. Mga bagets. Tapos ang mga cook ko, yan. Mga manager ko, XOFW. Oh my God! Sarap ng feeling ng gano'n, no? Sarap siguro, no? Kaso, wala eh. Hindi pa kaya. Chani-chani lang yung kinikita ko sa social media eh. Sa pangarap lang muna tayo. Ngayon, ang tanong natin, pwede ba magdala ng cash ng pera sa bag? Ang sagot, oo. Pinapayagan naman po magdala ng pera sa bag na may sa NAIA po o kahit anumang airport sa Pilipinas. Gayunpaman, may mga regulasyon na dapat sundin hinggil sa dami ng pera maaari mong dalhin papasok o palabas ng Pilipinas. Well, pinag-uusapan natin papasok at palabas ng Pilipinas. Kung piso o halaga sa Philippine peso ang dala mo, maaari ka lamang magdala ng 50,000 na walang kinakailangan pa hintulot. Ibig sabihin, hindi mo na kailangan pa ipagpaalam.
Kung lalampas sa 50,000 naman, ito ay kailangan mo nang ipaalam sa otoridad at kailangan meron kang authorization ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Again, limit natin is 50,000 na walang pahintulot o walang permit. Pero pag sumobra ng 50,000, kailangan may permit ka na. So sa madaling sabi, pwede ka pa rin naman magdala. Kung foreign currency naman ang dala mo, for example, Saudi Riyal, Qatari Riyal, Kuwaiti Dinar, at kung ano man, US dollar, ang lahat ng ito ay kailangan i-convert sa US dollar. So maaari ka magdala ng hanggang 10,000 US dollar o katumbas na halaga ng ibang foreign currency na walang declaration. So yung limit, 10,000 na wala home permit. Pero pag sumobra sa 10,000 US dollar, kailangan may declaration na. So Bureau of Customs, gamit po yung foreign currency declaration form na makukuha sa custom desk sa paliparan o may da-download po kahit sa e-travel, meron din po. Mahalaga ang pagsunod sa mga regulasyong ito upang maiwasan ang anumang pag-abala o parusa. Halimbawa, kamakailan lamang po ay may natuklasang hindi na ideklarang 250,000 peso mula sa isang pasahero sa NAIA. Hindi natin gugustuhin yun. Kaya sa lahat po ng mga OFW na maraming perang dala dyan, ipadala nyo na lang siguro. Okay, bangko ninyo. Lalo't kung sosobra ito at ayaw nyo ng permit, ayaw nyo kumuha ng permit. Ipadala nyo na lang po. Okay? So, hanggang sa muli natin pag-uusap at sa mga impormasyon na dapat ninyo malaman pauwi ng Pilipinas at palabas ng Pilipinas, mga declaration, magyari lamang po na mag-subscribe sa ating YouTube channel at i-click ang bell para notify ka sa lahat. Okay? God bless everybody.